Wag! Huwag niyong paslangin ang anak ko, parang awa niyo na. Aalis na kami at lalayo. Huwag niyo lamang siyang patayin. Wag! Tiyakin mo lamang, Lumeng, dahil kung hindi, susunugin kita ng buhay. Babalik ako at uubusin ko kayong lahat dito. Taon 1988, Negros. Naganap ang isang hindi inaasahang pangyayari sa buhay ng binatang si Daniel. 20 anyos pa lamang siya noon nang makipaglaban sa isang aswang sa isang liblib na bayan sa Negros. At dito niya matututunan kung paano makibagay sa ibang tao. Nakilala niya si Badong na makakasama niyang labanan ang aswang na matagal nang nagtatago para balikan ang mga ng api sa kanya. Daniel, apo, aalis ka na naman, bata ka, ha? Abay, baka mamaya mag-uwi ka na dito ng babae, ha? Lolo naman, anong gusto niyong iuwi ko? Lalaki? Tsaka, wala pa po sa isip ko yun. Baka kayo dyan. Alam ko, crush niyo si Aling Tali. Baka mamaya, dito na nakatira yun pag uwi ko. Abay, ayaw mo ba nun? May lola ka na, may nanay ka pa. Napakamot ulo na lamang ang binata dahil sa biro ng kanyang lolo Berting. Palagi kasi nitong bukang bibig ang pag-aasawa niya na wala pa talaga sa isipan ni Daniel. Madalas ay sinasakyan na lamang niya ang mga biro nito. Isang gabi, nang malapit na sana silang magpahinga, ay pinuntahan niya ang matanda sa silid tulugan. Nakita niyang may hawak itong isang tila maliit na bato na kulay puti. Napatingin ito sa kanya dahil sumilip si Daniel sa pintuan. Pinapasok siya ng kanyang lolo kaya maingat niyang isinara ang pinto at naupo sa tabi ng matanda. Lo, bakit gising pa po kayo? Tsaka ano po yung hawak niyo? Huwag niyong sabihin na gayuma yan. Naku lo, tigilan niyo na si Aling Tali, ha? Sira ka talagang bata ka. Hindi ko type si Aling Tali, no? Hindi naman naliligo yun eh. Ay, biro lamang apo. Ito bang tinatanong mo? Para saan po ba yan, lo? Bakit meron kayong ganyan? Pwede ko bang mahawakan yan? Isa itong uri ng mutya. At para ito sa'yo. Ingatan mo yan, apo, dahil mahalaga ang bagay na yan. Matanda na ako kaya hindi ko na yan kailangan. Huwag mo yang aalisin sa iyong katawan, ha? Ano pong mutya ito? At saka, bakit po kayo may ganito, lolo? Tumayo si Mang Berting at saka ngumiti. Lumapit ito sa bintana na nakabukas at nagsimulang magkwento tungkol sa tangan niyang mutya. Ang mutya ng trabungko ng ahas na namana niya pa sa kanilang mga ninuno. May lahing antingero ang kanyang lolo Berting. Ang mutya ng trabungko ay galing sa mabalasik na ahas. Ang trabungko ng ahas, kung tawagin ng ilan, swerte yan sa sugal at may pangkalahatang proteksyon laban sa mga masasamang nilalang. Lolo, bakit niyo po ito ibinibigay sa akin? May mga aswang pa po ba? Hindi ba't kwentong baryo lang naman ng mga yon? Ganyan ang pananaw ng mga taong hindi pa nakakakita ng tunay na aswang. Pero pag ikaw mismo ang nakakita, baka hindi ka makagalaw sa kinatatayuan mo. Baka nga maihi ka pa sa salawal. Si Lolo talaga. Bukas nga pala, aalis muna ako, Lo. Mag-iingat po kayo dito, ha? Pasasamahan ko na lang kayo kay Kulot. Ay, hindi na po. Kaya ko naman dito, tsaka matanda na ako. Di ko na kailangan pa ng kasama. Malakas pa nga ako sa kalabaw, eh. Napailing na lamang ang binata, tsaka nagpaalam sa matanda.
Dala nito ang mutya ng ahas at isinuot bilang kwintas. Parang may kakaibang lakas siyang naramdaman nang isuot niya yon sa kanyang leeg. Natulog si Daniel na magaan ang pakiramdam at bukas ay tutungo siya sa Negros. Mahilig siyang pumunta sa iba't ibang lugar, lalo na yung mga tahimik at may kakaibang mga tanawin. Kinabukasan, maagang nagising si Daniel para kumain ng almusal bago umalis ng bahay. Naabutan niya ang matanda na nagtitimpla ng kape, kaya naupo ito sa maliit na upuan. Tsaka maingat na humigop ng kape sa tasang sarten. Matagal bago nagsalita si Lolo Berting. Huminto panandalian si Daniel sa pagkakape dahil may naramdaman siyang paparating. At tama nga ang kanyang hinala, si Kulot ang kanyang pinsan. Mabilis lang din nagpaalam ang binata sa kanyang lolo at binilinan nito ang pinsan na sisilipin ito, kaya naman panatag siyang aalis muna. Pero bago yun, tinawag si Daniel ng matanda para iabot ang isang rosaryo. Ipinasuot ito sa kanya dahil hindi niya kabisado ang lugar na pupuntahan. Nang makasakay si Daniel sa pampasaherong sasakyan, ay umidlip muna ang binata. May kalayuan kasi ang lugar, kaya nagpasya si Daniel na matulog na muna. Ginising na lamang siya ng konduktor, kaya naman halos mahiya pa siya dahil muntik nang tumulo ang kanyang laway. Mabuti na lamang ay wala siyang katabi. Bumaba siya at isang sakay pa ng tricycle ay naroon na ang binata. Humanga siya sa kagandahan ng lugar at ang syudad ng Dumaguete na sentro ng Negros Oriental. Nagpahinto siya sa bayan, kaya naman tila nag-init ang suot niyang mutya na nakatago sa loob ng kanyang panlamig. Dito ka na ba, Totoy? Maglakad ka na lang dyan, may makikita kang mga bahay paupahan. Kung ako sa'yo, uuwi rin ako kaagad. Ay, bakit naman ho, Manong? Ano ho bang meron dito sa lugar na ito? Basta, wala lang. Pinapaalalahanan lang kita. Iniwan siyang naguguluhan at napansin niya ang isang lalaki na nakatingin sa kanya, kaya nilapitan niya ito at nagtanong. Nakatayo lang ang lalaki habang kumakain ng tinapay at umiinom ng palamig. Medyo seryoso ang pagkakatitig nito sa kanya, kaya nag-alangan pa si Daniel na lapitan yon. Ngunit sa huli ay nanaig pa rin ang kanyang kuryosidad. Mawalang galang na, boss. Meron bang mga matutuluyang bahay dito? Gusto ko kasing magrenta habang naglilibot ako dito sa lugar ninyo. Bakit? Bakasyonista ka? Marami naman dyan, pero pwede rin naman sa bahay namin. Nagpapaupa kami. Medyo malaki rin yun. Talaga? Naku, ayos. Ang swerte ko pala. San ba yung sa inyo? Halika, sumunod ka. Bakit pala dito ka nagpunta sa lugar namin? Ano bang trip mo? Ha? Wala naman. Balita ko kasi maganda raw dito, tsaka maraming kakaibang lugar. Hindi lang yan. Marami talaga. O nga pala, Badong palang pangalan ko. Ikaw? Daniel pare. Taga Maynila ako. Salamat sa tulong ha. Tumango lang ito at tuloy-tuloy na naglakad. 3 bahay ang kanilang nilampasan at ang pang-4 ay ang bahay na nila Badong. Naabutan nila doon ang isang matandang lalaki at 3 dalagita. Ang sabi ni Badong, kahit hindi naman nagtatanong si Daniel, ay mga kapatid niya ang 3 babae na yon. Ipinakilala rin siya nito sa lolo ng binata, tsaka siya sinamahan sa tutuluyan niyang silid. Bago umalis si Badong, ay sinabihan niya si Daniel na isarado agad ang mga bintana kung sasapit na ang dilim. Tatanungin niya pa sana ang lalaki, kaya lamang ay naramdaman ni Daniel na mula sa malayo ay may nakatingin sa kanya.
Kaya tila may sariling isip ang kanyang katawan at bigla na lang siyang napalingon sa di kalayuan. Nahuli niya ang isang anino na mabilis na nakapagtago. Ha? Ano yun? Parang may nakita akong tao mula sa malaking puno doon, Badong. Talaga? Saan dyan? Doon sa banda ron, oh. Pero agad na nawala eh. Ang galing mo dun, ah. Naramdaman mo na may nakatingin sa'yo? Ayos, ah. Basta, isarado mo na lang agad yung bintana mo, ha? Oo. Ilang sandali pa, niyaya rin siyang bumaba ng lalaki para makita ang ibang lugar. Pero paglabas nila sa bahay ay humahangos naman ang isang lalaki at ibinalita na nawawala na naman daw ang isang kabaryo nila mula pa kagabi. Pati na rin ang mga alaga nila ay nawala rin sa pinagtatalian nito. Gaya ng kambing at ilang mga manok, nagkatinginan ang dalawa kaya tinawag ni Badong ang lolo niya para sabihin ang balita. Lo, may nawawala na naman daw ho. Pati ilang mga alagang hayop. Nakakatakot na talaga dito sa atin. Bakit sila nawawala? Umaalis ba sila para magtrabaho? At saka, isinasama ba nila yung mga alagang hayop? Hindi, iho. Ibang nila lang ang may gawa niyan. Mayroong kumukuha sa kanila. At tiyak ko na narito lamang siya sa paligid. Sige na, Uro. Umuwi ka na at sabihin mo na iparating nila yan kay Kagawad. Opo. Hindi ko po maintindihan. Sino ho ang kumukuha sa kanila? Mas mabuti na yung wala kang alam. Mahirap na. Baka matakot ka pa sa mga nangyayari dito sa amin. Lo, huwag niyo naman takutin si Daniel. Mamaya mo, umalis na yan. Sayang yung kikitain natin. Tsaka, lilibutin niya pa ang lugar, kaya wag nang kung ano-ano pang sinasabi niyo. Hindi naman, Badong. Ano ba talaga yung pinag-uusapan niyo? Hindi ko maintindihan eh. Tinapik na lamang ng matandang si Celso ang balikat ng dalawang binata, tsaka sila iniwan doon. Nakaramdam si Daniel ng pag-iinit ng mutya sa hindi niya malamang dahilan, kaya mabilis siyang luminga sa paligid, ngunit wala namang ibang taong naroroon. Ang sabi kasi ng kanyang lolo Berting, kada iinit ang mutya ay mayroong aswang sa paligid. Biglang kinabahan si Daniel. Hindi siya naniniwala sa aswang, pero sa mga nararamdaman niya parang nagkakaroon na siya ng takot na baka nga mayroong aswang sa lugar na yon. Mabilis na lumipas ang maghapon at gaya ng bilin ni Badong kay Daniel, isinarado nito ang mga bintana. Matapos yun ay bumaba rin siya para kumain ng hapunan. Sinabayan siyang kumain ni Badong. Maayos itong makitungo kaya magaan ang loob ni Daniel sa kanya. Habang sila ay kumakain, may kakaibang naramdaman si Daniel. Tila may naririnig din siyang tunog mula sa malayo. Pinatigil niya ang tunog ng kubyertos na gamit ni Badong at nang tahimik na ay tsaka nila malinaw na narinig ang tila ba alulong ng aso. Biglang nakaramdam ng kilabot si Daniel. Baliwala lang kay Badong ang ingay dahil sanay na raw siya sa ganoon. Kahit takot ang ilan, wala naman daw silang magagawa para tumigil yon. Nagulat ka ba? Ganyan talaga dito tuwing gabi. Sari-saring ingay ang maririnig mo. Kung hindi ka sanay, ay baka maihi ka na lang sa salawal. Ano yun? Totoo bang may aswang? May nakakita na ba sa kanila? Yun ang sabi nila, meron daw. Pero sabi din ng ilan, dating matandang naninirahan daw dito yun. Wala namang nakakakita. Walang may alam. Yun ang usap-usapan. Nasan daw yung matanda? Hindi na sumagot pa si Badong dahil wala rin naman talaga siyang alam tungkol sa mga nangyari noon. Ang tanging alam niya lamang ay merong nawawalang mga tao, ngunit hindi tiyak kung sino ang may kagagawan.
Nasa silid na si Daniel at handa na sanang mahiga nang makarinig siya ng iyak ng kambing na parabang hirap na hirap. Kaya naman kahit nag-aalangan ay bumaba si Daniel, dala ang isang kahoy na nakuha niya sa gilid ng hagdanan. Narinig din pala yon ni Mang Celso. May hawak itong tabak na ipinagtaka ng binata. Lalabas na sana siya nang hawakan ng matanda ang braso niya at ibinigay ang tabak sa kanya. Kahit nalilito si Daniel ay kinuha niya yon, at nang makalabas siya sa bahay ay mas uminit ang mutya na kanyang suot. Hinanap ni Daniel ang umiiyak na kambing at dinala siya ng mutya sa likod bahay na medyo may kadiliman. Lumabas din si Badong at sumama sa kanya habang may hawak itong buho na gawa sa tanso. Nandito lang yung kambing. At hindi lang basta kambing ang meron dito. May aswang, Badong. Tama nga ang sabi nila. Nakita mo? Nasaan? Tahimik. Basta nandito lang yun. Nararamdaman ko. Nararamdaman? Bakit? May kapangyarihan ka ba kaya mo nasasabi yan? Dahil dito, bigay ito ng lolo ko. Mutya ng trabong ko. Nanlaki ang mga mata ni Badong. Nagulat sila nang lumabas ang isang malaking bayawak mula sa ilalim ng lupa. Humahaba ang dila nito kaya parehong nanlaki ang kanilang mga mata. Hindi nila inaasahan na may ganoong kalaking bayawak sa kanilang lugar, lalo na si Badong na mula bata pa ay doon na namamalagi. Hinila ni Badong ang damit ni Daniel para yayain na umalis at nang makapagtago, pero matapang ang bisita nilang binata. Inatake sila ng bayawak gamit ang mahabang dila nito. Badong, ilag! Ay! Bilisan mo, halika dito! Mabuti na lamang mabilis na naitulak ni Daniel ang kanyang kasama, kung hindi ay aabuti nito ng dila ng bayawak. Inihanda ni Daniel ang hawak na tabak, tsaka siya kumilos. Maging siya ay nagulat din sa liksi ng kanyang katawan. Muli silang inatake ng bayawak gamit ang buntot nito. Nagtago si Badong sa likod ng puno at naiwan si Daniel na lumalaban. Naku po, ang laki naman ng bayawak na yun. Mag-iingat ka, Daniel. Kadarating mo palang dito, ganyan na nangyayari. Umilag si Daniel nang humampas ulit ang buntot nito papunta sa kanya. Eksaktong tumalon siya ng mataas papunta sa ulo ng naturang bayawak. Dali-dali niyang itinarak ang tabak sa ulo nito kaya bumagsak yun sa lupa. Muntik nang maipit ang kanyang paa, mabuti na lamang ay nakaiwas siya. Hinanap niya si Badong dahil bigla na lang itong nawala sa kanyang paningin. Tinawag pa niya ang pangalan na agad namang sumagot at lumabas mula sa likod ng isang malaking puno. Hangang-hanga ito sa ipinakitang galing ni Daniel sa pakikipaglaban. Maging siya ay nagulat din sa kanyang sarili. Hindi niya sukat akalain na magagawa niyang patayin ang dambuhalang bayawak na yon. Hanep pare, ang galing mo palang makipaglaban. Biruin mo, isang iglap lang bagsak yung aswang na yan. Ano? Aswang? Itong higanteng bayawak, aswang? Paano naman nangyari yun? Tayo na, alam ko may asawang bayawak na yan. Isa ring uri ng aswang na naririnig ko lang noon. May asawang bayawak? Ibig sabihin, may isa pang bayawak na nandito. Yun ang hindi ko sigurado, pero tayo na. Delikado dito, baka nasa paligid lang yun. Paalis na sana ang dalawa nang biglang humangin ng malakas at nagliparan ang ilang ibon na kulay itim. Napahinto sila dahil may narinig silang isang kakaibang huni na nagmumula sa itaas ng malaking puno. Tiyak ni Badong na ibon yun. At doon nasagot ang tanong ni Daniel kung ano ang asawa ng naturang bayawak na aswang. Lumabas yon mula sa isang malaking puno, nagliliyab ang mga mata, mukhang galit na galit dahil sa pagkakapatay ni Daniel sa kanyang asawa.
Huwag mong sabihin na yan ang asawa ng bayawa kanina, Badong. Sa palagay ko nga, Daniel, kaya takbo na. Badong, dapa! Napasubsob si Badong dahil napalakas ang tulak ni Daniel. Bumalik ang itim na ibon. Mas malaki ang sukat noon kesa sa uwak. Pabulusok yung sumibad para dagitin ang kahit sino sa dalawa. Kaya naman sa takot ni Badong ay basta na lang niyang hinagis ang hawak nitong buho na gawa sa tanso. Nailagan yon ng galit na itim na ibon, kaya wala nang nagawa si Daniel kundi hintayin yung makalapit para maabot niya ng tabak. Nang saktong malapit na ito sa kanyang kinatatayuan, yumuko ang binata at mabilis na ibinalik ang tingin sa naturang ibon, tsaka ibinato ang tabak. Tinamaan sa pakpak ang malaking itim na ibon. Sumadsad ito sa puno at tumama ang muka, kaya panandalian na nawalan ng lakas. Hinanap naman agad ni Daniel ang buho, at nang makita niya yun, mabilis niyang tinakbo ang kilalalagyan at dinampot yun, tsaka binalikan ang naturang ibon. Katapusan mo na! Sinaksak yun ng binata sa leeg at napaigik. Hinugot niya ang buho at pinuntirya ang puso ng ibong itim na ngayon ay nawalan na ng buhay. Nagulat si Daniel nang biglang hawakan ni Badong ang kanyang balikat, kaya nahugot nito agad ang buho at itinutok sa binata. Daniel, ako to, pre. Huminahon ka lang. Pasensya ka na. Nagulat lang ako sa'yo. Tayo na, lumalalim na ang gabi. Ilang saglit lamang bumalik na sila sa loob ng bahay. Ikinwento nila kay Mang Celso kung ano ang nangyari sa labas. Ang sagot ng matanda ay abwak ang mga yun. Yung bayawak, yun yung lalaking abwak. At yung ibon naman, yun ang babaeng abwak. Ganun po ba? Ang galing, no? Magkaiba sila pero mag-asawa. Matapos ang pag-uusap na yon ay agad na silang nagpahinga. Ginising si Daniel ng isang sigaw at ingay ng mga tao sa labas. Kaya naman kahit inaantok pa ay bumaba siya para tingnan kung ano ang nangyayari. Bumungad si Mang Celso na nakatayo sa pinto, kaya naman bumaba si Daniel at nilapitan sila. Lolo Celso, ano pong nangyayari? Bakit ang daming tao sa labas? Usap-usapan na mayroon na naman daw na walang tao kagabi at pati mga alaga nila ay nagkakantawala na rin. Ang nakita lamang nila ay puro dugo na nagkalat sa kanilang bakuran. Ilang saglit pa, may isang babae na nagsalita. Ay naku, nasisiguro ko na bumalik na si Lumeng. Ang aswang sa kanilang baryo. Kaya pala marami na ang nawawala dahil muling nagbalik ang aswang na minsan tinangkang patayin ng ilan. Ngunit hindi nila tinuloy dahil nakiusap ito na lilisanin na lamang ang lugar. Dinig na dinig yun ni Daniel at hindi siya makapaniwala. Nang umagang yun ay sumama sina Badong upang ipaalam sa kapitan kung ano ang nangyayari. Wala namang binanggit si Mang Celso ukol sa pahayag ng babae, kaya hindi na nag-usisa pa si Daniel at sumama na rin para maikot ang lugar. Hindi ako makapaniwala. Totoo ba talaga to? Dati hindi ko pinaniniwalaan ang Lolo Berting ko. Pagbalik ko sa amin, ikukwento ko to lahat sa kanya. Kahit ako rin naman, Daniel, hindi ako naniniwala noon. Pero kailangan ko maniwala at ito na nga, tama si Lolo Celso. Anong balak mo ngayon? Uuwi ka na ba sa inyo? Malamang iniisip mo delikado dito sa lugar namin. Sa totoo lang, parang gusto ko na nga eh. Pero sa nakita ko, dapat bigyang tuldok na mga nagaganap dito sa inyo. Hahanapin natin kung nasan ang bahay ng sinasabi nilang aswang. Ano, sasamahan mo ba ako? Uy, mahal ko pa ang buhay ko, pre. Ayoko niyan. Iba na lang ang yayain mo. Akala ko pa naman matapang ka. Delikado rin kayo ng mga kapatid at lolo mo dito, kaya dapat matapos na to, para hindi na rin malagay sa alanganin ang buhay ng mga taga rito.
Hindi yung ganong kadali, Daniel. Tama ka, may mga kapatid ako at kailangan pa nila ako. Kung gusto mo, ikaw na lang. Hindi ako susuong sa ganyan na walang kasiguraduhan. Kung sabagay, tama ka. Tara na, samahan mo na lang ako mag-ikot-ikot pa para makita ko pang ibang lugar bago ako umuwi sa amin. At dahil hindi nawawala sa isip ni Daniel ang mga haka-haka sa lugar, pinakikiramdaman niya ang buong paligid tuwing aalis siya sa bahay ni Badong. Habang naglalakad si Daniel papunta sa tindahan upang makitawag para kumustahin ang kanyang lolo, ay bigla na lang siyang napahinto. Dahil nakaramdam siya na para na namang may nagmamasid sa kanya. Buhat ng isuot ni Daniel ang mutya ay nagkaroon na siya ng talas ng pakiramdam. Bilis at liksi sa pagkilos, agad siyang lumingon sa likuran at doon ay kanyang nasilayan ang isang napakagandang babae. Ha? Sino kaya yun? Nang makita ang dalaga ay napangiti siya ng ubod ng tamis. May kakatwang naramdaman si Daniel pero binaliwala niya lang yun. Nilampasan siya ng dalaga tsaka diretsyong naglakad papalayo. Hinabol pa niya ng tingin ang babaeng nakasuot ng mahabang bestida. Taga rito kaya yun? Kilala kaya yun ni Dong Bads? Ipinilig ni Daniel ang ulo tsaka tumuloy sa tindahan at tinanong kung magkano ang tawag. Pagkasabi ng presyo ay pumayag ito kaagad para makausap ang kanyang lolo Berting. Tuwang-tuwa naman ang matanda dahil kinumusta siya ng kanyang apo. Hindi na rin pinatagal ni Daniel ang usapan nila at agad na rin bumalik sa kanyang tinutuluyan. Nang pumasok na siya sa bahay ay nakita niya si Mang Celso. Ikaw ba ay magtatagal dito, iho? Nakita mo naman yung nangyari sa inyo ng apo ko. Dapat ka mag-ingat. Maraming salamat po pero nakapatay na po ako ng 2 aswang. San pa po ako mag-iingat? Basta, ang sa akin ay paalala lamang. Hindi lahat ng nakikita mo maganda ay totoong maganda. Marami dito sa mundo ay huwad, kaya mag-iingat ka. Lalo na't dayo ka pa naman dito sa amin. Naku, hindi ko po kayo maintindihan. Pwede po bang diretsuhin niyo na lang ako? Kinakabahan tuloy ako sa mga sinasabi niyo. Hindi naman siguro lingid sa iyo mga nawawala dito sa amin lugar na hanggang ngayon ay wala pa rin kasagutan. Yun lamang, Daniel. Yun lang ang gusto kong iparating sa iyo. Yung tungkol ho dun sa nabanggit na pangalan, yung Luming, totoo po bang aswang yun? Marami ka pang hindi alam, iho. Maaaring totoo, maaari ding hindi. Puro lalaki ang nawawala dito ngayon. Napapansin mo ba yon? Bakit nga ho ba? Tsaka, hindi na po ba talaga natagpuan kahit yung mga katawan man lamang nila? Hindi na sumagot pa ang matanda dahil baka mas lalo pang matakot si Daniel. Marami na rin na nagtangka para hanapin ang mga kalalakihan sa lugar nila, pero gaya ng ibang mga nawawala, hindi na rin nakabalik pa ang ilang mga nagtapang-tapangan na sinubukang pasukin ang mga liblib na lugar. Hindi na rin naglalabas ang ilang mga kalalakihan dahil sa takot. Badong, ikaw huwag ka masyado maglalabas ha. Baka kung ano mangyari sa'yo, baka mapahamak ka na. Tsaka sabihan mo rin si Daniel, hindi pa naman siya taga rito. Naku, hindi na nga po ako lumalabas, lolo eh. Nandito lang po ako, tsaka dyan sa likod bahay. Habang pinag-iingat ni Mang Celso ang kanyang apo, ang iba naman ay hindi pa rin kumbinsido, kaya may iilan pa rin na makikita sa labas ng kani-kanilang mga bahay kahit na 10 oras ng gabi. Sa isang kalsada na hindi na rin abot ng liwanag ng poste ay may 2 lalaki na pasuray-suray sa daan. Tanda na may espiritu ng alak ang kanilang katawan. Napahinto sila sa paglalakad nang makakita ng isang magandang babae at tila natauhan ng 2 nang bigla silang nginitian ng naturang babae.
Aba, ayos ah. Nakita mo ba yon? Kinindatan ako. O hindi ikaw ang kinindatan. Ako kaya. Halika, sundan natin. Pumasok yun sa kakahuyan, kaya naman nagunahan ang dalawang lalaki para malaman kung sino ang mauuna sa magandang babae. Maya-maya pa, nagtulakan ang mga ito dahil ayaw maunahan ng isa't isa. Napaupo ang isang lalaki at patakbo namang pumasok sa masukal na bahagi ang isa pa. Nawala ang kalasingan nilang pareho dahil sa tawag ng laman. Nang maabutan ng naunang lalaking halos kapusin na ng hininga ang babae, bigla niya itong hinila, kaya pareho silang natumba sa madamong bahagi ng lugar. Huli ka! Ang ganda mo naman! Sino ka, ha? Taga saan ka, ha? Pinaghahalikan niya ang babae at tahimik lamang ito na hindi pumalag. Sabi ko na nga ba, gusto mo rin eh. Ngunit ilang saglit pa ay nagulat na lamang siya nang maramdaman niya ang unti-unting pagbabago ng magandang babae. Naging isa itong nakakatakot na halimaw. Napasalampak ang lalaki dahil sa gulat. Naglabasan ang matatalas na ngipin ng babae at ang mga kuko nito ay humaba, kasabay ng panlilisik ng kanyang mga mata. Wala nang nagawa ang naturang lalaki kundi ang sumigaw ng napakalakas. Aswang! Aswang! Ikaw ang aswang dito! Ah! Winakwak ng babae ang kanyang tiyan at nilantakan ang kanyang laman loob. Samantala, patuloy pa rin sa pagtakbo ang isang lalaki dahil hinahanap niya ang kanyang kaibigan at ang magandang babae na kanyang pinagnanasahan. Ngunit nang makita ang kaganapan ay bigla na lang siyang natulala at hindi na makagalaw sa kanyang kinatatayuan. Dahan-dahan siyang umatras at kumubli sa isang malaking puno, tsaka napaiyak na lamang ng dahil sa takot na nararamdaman. Gumapang ito ng walang ingay para makalabas sa kakahuyan, kaya lamang ang mga aswang ay may taglay na kakaibang lakas ng pakiramdam. Mabilis na kumilos ang babae, tsaka lumitaw sa harapan ng lalaking, pati ang uhog ay humalo na rin sa pag-agos ng kanyang mga luha. Wag! Lumayo ka sa akin! Pabayaan mo na ako! Wala akong gagawin masama sa'yo! Pakiusap! Wag mo akong patayin! Dinakma ng aswang ang ulo ng lalaki, tsaka nilaslas ang leeg nito. Sumirit ang dugo sa muka ng aswang at tuluyan na siyang kinain, hanggang sa mawalan na ng buhay ang naturang lalaki. Nang maubos ng aswang na bangkilan ang dalawang lalaking alipin ng alak at kamanyakan, ay bumalik ito sa anyo ng pagiging matandang babae, na walang iba kundi si Lumeng. Nagbalik na siya para tapusin ang mga taong pumatay sa kanyang anak. Ilang sandali pa, umuwi na siya sa kanyang kubo sa gitna ng kakahuyan, kung saan wala pang kahit sinong nakakarating. Kinabukasan, mainit na umaga ang nagpagising kay Daniel. Pagbaba niya mula sa silid ay nagtaka ang binata dahil ngayon lang walang tao sa harapan ng bahay paupahan na yon. Ilang oras pa ang nakalipas, dumating na si Badong. May dala itong mais at ilang kulatay ng tungkos ng kape. Namitas pala ito at natuwa naman si Daniel dahil kahit may konti itong kayabangan ay may pakinabang din naman kahit papaano. Gising ka na pala. Galing ako sa kabilang hasyenda kaya may dala akong kape. Ayos yan ah. Oo nga pala, hindi na siguro ako magtatagal dito sa inyo. Baka bukas ay bumalik na rin ako sa amin. Oh, ano nangyari at nagbago yata ang isip mo?
Akala ko ba hanapin mo ang dahilan ng pagkawala ng mga kalalakihan dito sa amin? Ano, natakot ka na rin, no? Oo, medyo. Sino ba naman ang hindi matatakot? Kung marami siguro maghahanap, baka pwede pa. Tama ka. Mahal ko rin naman ang buhay ko. Buti naisip mo yan. May kape dyan. Huwag ka mag-alala, libre yan. Bayad na yan kasama sa renta mo. Lumabas muna si Daniel at doon ay nakita niya ang isang matandang babae na nakatingin din sa kanyang kinatatayuan. Lalapitan niya sana ito pero bigla siyang tinawag ni Badong kaya biglang nawaglit ang kanyang tingin sa naturang matanda. Inabot ni Badong ang isang tasa ng kape at nang bumalik siya sa labas, wala na ang matandang babae sa kanyang kinatatayuan. Hinanap ni Daniel yon sa paligid pero hindi niya na makita. Kinabahan ang binata at nagtaka kung bakit lagi niyang nakikita ang matandang babae na yun. Ilang sandali pa, narinig niyang nagagalit si Badong sa loob ng bahay. Nagulat si Daniel dahil ang kaaway ni Badong ay ang kapatid niyang babae. Gusto kasi nitong umalis pero hindi pumapayag ang kanyang kuya. Tumahimik na lamang si Daniel dahil away pamilya yon at ayaw na ayaw niya ang nakikialam. Mabilis na umalis ang dalagang kasagutan ni Badong. Biglang napatayo si Daniel sa kanyang kinauupuan dahil tumakbo ang babae. Hinabol naman yun ni Badong pero hindi niya na inabutan dahil mabilis itong pumara ng tricycle at sumakay. Tanging sigaw na lamang ang nagawa ng binata dahil isang iglap lamang ay wala na ang kanyang kapatid. Oh, ano nangyari sa inyo? Pabayaan mo na muna, baka nagtampo lang yun. Hindi kasi, iba ng panahon ngayon, pre. Ang kulit talaga nun eh. Uuwi din naman yun mamaya. Huwag ka mag-alala. Kaya niyang sarili niya. Ay, mga kabataan talaga ngayon, oh. Ang hirap pigilan. Magkape ka na lang muna. Masyado kang seryoso eh. Relax ka lang. Lumipas ang ilang oras pero hindi pa rin umuwi ang kapatid ni Badong. Kaya hindi na siya mapakali. Pati na rin ang kanyang lolo Celso. Hanggang sa magdapit hapon ay wala pa rin ang kanyang kapatid. Kaya naman binalak ng lumabas ni Badong, ngunit pinigilan siya ng kanyang lolo. Ang mabuti pa'y ipagpabukas mo na lamang. Baka naman nandun lang yun sa kanyang mga kaibigan. Lo, iba ng panahon ngayon. Kahit puro lalaki ang binibiktima ng aswang, baka siya ang unang babae. Gusto mo ba talaga siyang hanapin? Pwede kitang samahan para masiguro natin na ligtas ka rin. Talaga? Salamat ha. Sige, hanapin natin yung kapatid ko. Medyo maliwanag ang buwan ng gabing yun, kaya tanging ang dala lamang nila ay isang sulo. At parehas silang may dalang armas. Tabak kay Daniel at karit naman kay Badong. Lumakad sila habang may mangilan-ngilan pang tao sa labas ng bawat tahanan sa kanilang lugar. Sa tingin mo, Badong, saan ba pupunta yung kapatid mo? May mga kaibigan ba siya dito na pwede niyang tuluyan? Marami naman, pero hindi ko lang alam kung sino sa mga kaibigan niya, kaya dapat makita natin siya bago pa lumalim ang gabi. Kung maghiwalay kaya tayo para maisa-isa natin ang mga bahay, baka napasarap lang ang kwentuhan nun sa mga kaibigan niya. Ayos yung naisip mo pero delikado kapag maghihiwalay pa tayo. Pag hindi natin siya nakita ngayon, ipagpatuloy na lang natin bukas ng umaga. Lumalim na ang gabi. Hindi pa rin nila nakikita ang kapatid ni Badong. Naiinis pa nga ang binata sa sarili dahil inaway niya ang kanyang kapatid. Kaya umuwi na lamang sila, nalaglag ang mga balikat. Habang pauwi ang dalawang binata ay nag-init ang mutya ni Daniel. Kasabay noon ang paglitaw ng isang itim na asong mas malaki pa kesa sa mga ordinaryong aso sa paligid. Tingnan mo yung aso, pre. Parang galit. Huminahon ka lang. Huwag kang gagalaw. Napaatras ang dalawa dahil umaangil ito at nagliliyab ang mga mata.
Dahan-dahan itong lumalapit sa kanila, kaya naman nakaramdam ng takot si Badong. Pero si Daniel ay hindi nagpakita ng takot. Tumayo ito ng maayos at pinakalma ang sarili. Habang lumalapit ang itim na aso, ay unti-unti namang umaatras ang dalawa. Hinawakan ni Daniel ng mahigpit ang tabak at walang ano-ano'y lumusob ang itim na aso, at sa takot naman ni Badong ay napaupo ito bigla at napasigaw. Wag! Badong, yuko! Hinarang ni Daniel ang paglapit ng aso sa pamamagitan ng paghampas niya dito. Pero maliksi ang naturang aso kaya hindi ito tinamaan. Humangin ng malakas kaya mas lalong natakot si Badong sa pwedeng mangyari sa kanila ni Daniel. Pero nagpakita ng tapang ang kanyang kasama nang umatake ang aso. Bigla niyang inundayan ulit ng malakas na hampas at tinamaan na ito sa isang paa. Sumadsad ang asong itim at nahirapan na itong tumayo. Daniel, tapusin mo na! Bilis! Hindi yung ganong kadali, Badong. Maliksi siyang kumilos. Tumakbo sa madilim na bahagi ng lugar ang may sugat na aso, kaya naman hindi nag-atubili si Daniel na sundan nito. Nasa kalagitnaan na siya ng madilim na parte ng kakahuyan nang maisip na mag-isa lang pala niya itong hinahabol. Buong akala niya ay sumunod si Badong pero hindi pala. Kaya ang ginawa ng binata ay bumalik na lamang sa kanyang pinagmulan. Akala ko naman nasa likod kita. Hindi ka man lang sumunod. Bakit ba kasi sinundan mo pa? Delikado yun. Kung pareho tayo na disgrasya dun, di kawawa naman ang mga kapatid ko. Pinagtanggol kita kanina, tapos ako pinabayaan mo lang? Oo, pinagtanggol mo nga ako, pero wala naman nagsabi sa'yo na sundan mo yung aso Kala mo naman kaya mo yun, yabang mo. Uminit ang ulo ni Daniel sa sinabing yon ni Badong, kaya hindi niya napigilan ang sarili at nasuntok niya ito. Sapul sa labi, kaya pumutok yon at nasugatan. Naggulat si Badong dahil sa ginawa ni Daniel sa kanya. Sa lakas noon ay napasubsob ang binata at halos mapahalik na sa lupa. Maging si Daniel ay nagulat din sa kanyang nagawa. Pero dahil sa inis niya dito ay hindi niya na ito inalalayang makatayo. Bagkus ay hinawakan niya sa kwelyo at hinila. Pagkatapos noon ay kanyang pinagsabihan. Tinulungan kita para hanapin ang kapatid mo. Para sa inyo yon, pero yung simpleng tulong lang sa akin hindi mo magawa. Sino ba makikinabang kung mapapatay natin yung kinatatakutang aswang dito sa inyo? Bitawan mo nga ako. Tulungan mo ako para matapos ng problema nyo. Oo na. Naunang naglakad palayo si Badong, kaya sinundan na lang siya ni Daniel ng tingin. Maya-maya nahimasmasan ito, tsaka naisip ang nagawa kay Badong. Ngunit napailing na lamang si Daniel dahil hindi nito binigyang halaga ang kanyang sinabi. Sumunod na rin siyang umuwi at naabutan nila si Mang Celso at ang dalawa pang kapatid na babae ni Badong. Nakatingin lang ito kay Daniel pero hindi nagsasalita. Umakyat na lamang ang binata at nagpasyang hindi na maghapunan. Nahiya siya sa kanyang nagawa kay Badong. Samantala, pagdating ng kalagitnaan ng gabi, nagising si Daniel dahil sa malakas na ihip ng hangin. Kaya naman bumaba siya sa katre at kinuha ang pamalo na nasa tabi ng kahoy na aparador at hinila ang bintana para silipin kung ano ang kasama ng hangin na kumakalampag sa kanilang bintana. Bukod sa nararamdaman ni Daniel na may kung ano sa likod ng bintana, ay bahagyaring uminit ang mutya na kanyang suot. Ay, ano ba nangyayari dito? Halos mapalundag si Daniel nang pagbukas niya ng bintana ay may nakita siyang kakaibang nilalang sa gilid. Dinamba siya nito kaya naman nabitawan niya ang hawak niyang pamalo. Bitawan mo ako!
Sa kagustuhan ni Daniel na makawala sa aswang ay sinuntok niya ito sa muka, kaya napalayo ito sa kanya ng bahagya. Bigla namang bumukas ang pinto at iniluwanon si Badong na may dalang buntot pagi. Agad pinulot ni Daniel ang nabitawan niyang pamalo at sakto na hinagupit ni Badong ang aswang, kaya napaatras ito ng ilang hakbang. Kitang-kita nila ang itsura ng aswang. Mahaba ang mga kuko nito at may matatalas at malalaking ngipin. Sinugod ni Daniel ang halimaw, ngunit dahil bukas ang bintana ay mabilis itong nakatakas. Bumaba si Daniel palabas ng bahay at hinabol ang naturang nilalang. Hoy Daniel, huwag mo nang habulin yan! Baka kung ano pa mangyari sa'yo! Grabe, napakabilis niyang tumakbo. Ang liksi-liksi niya, parang hindi siya ordinaryong tao. Susundan sana ni Badong si Daniel, ngunit pinigilan siya ni Mang Celso at sinabi nito na bangkilan ang aswang na yun. Naamoy daw yun ni Daniel dahil sa tangan niyang mutya. Ngunit hindi nagpapigil si Badong at hinabol pa rin ang kanyang kaibigan. Nakita niya itong pumasok sa matataas na damuhan, kaya kahit na kinakabahan ay sinuong niya pa rin yun. Habang tumatakbo ay tinatawag nito ang pangalan ni Daniel, pero wala siyang makita dahil madilim na ang paligid. At wala ring marinig, dala ng sobrang katahimikan ng buong paligid. Nasaan na yun? Dito ko lang siya nakitang pumunta eh. Pagkahakbang ni Badong ay bigla siyang napasigaw dahil may humablot sa kanyang braso at hinila siya papunta sa isang gilid. Tinakpan ang bibig niya at sinenyasan na manahimik. At doon niya lang napagtanto kung sino ang taong yun. Walang iba kundi si Daniel. Daniel, Diyos ko naman, papatayin mo ako sa nervyos eh. Nasaan na yung aswang ha? Mabilis siyang nawala. Sa tingin ko, dito ang direksyon papunta sa bahay nun. Naalala mo ba yung asong nakaharap natin? Dito rin tumakbo yun. Ibig sabihin, nandito pa yung aswang na sumalakay sa'yo kanina? Kung ganun, hanapin na natin. Kailangan natin mag-ingat, Badong. Maghintay muna tayo ng umaga, tsaka tayo bumalik dito. Halika na. Naunang naglakad si Daniel para umalis, kaya tumakbo pa si Badong para mahabol ang binata. Habang pabalik sila ay nagpalinga-linga si Badong dahil may naririnig siyang kung ano-anong kaluskos sa paligid. Nang bigla na lamang, nagsalita si Daniel. Badong, pasensya ka na dun sa inasal ko ha. Medyo gulong-gulo lang yung isip ko nun, kaya hindi ko alam, hindi ko maintindihan kung anong nangyari sa akin nun. Huwag mo nang alalahanin yun. Nandito ka pa rin para tulungan kami. Tsaka, totoo naman yung sinabi mo. Nang makabalik sila sa bahay, gising pa si Mang Celso. Tinanong nito kung naabutan ba nila ang aswang, pero umiling lamang ang dalawa. Bukas po, Mang Celso. Hahanapin namin ang bahay ng aswang na yun para matapos ng kaguluhang ito. Pag-akyat niya ay nakasunod naman sa kanya si Badong. Pinag-usapan nila kung ano ang gagawin kinabukasan para malaman ang mga nangyayaring kababalaghan, maging ang aswang na nagpakita sa lugar. Payapa na ang gabi, kaya nakatulog ng maayos ang dalawang binata. Kinaumagahan, may mga taong nagkakagulo sa kalsada. Sumilip si Daniel dahil sa ingay na kanyang naririnig. Narinig din niya ang boses ni Badong na tila sumisigaw, kaya nanaog siya at tumakbo sa umpukan ng mga taong naroroon. Nagulat si Daniel at napatanong kung ano ang dahilan ng kaguluhang yun. Teka, ano na naman ba nangyayari at ang ingay na naman ng mga tao dito? Nang makalapit ay nagulat siya nang makita niyang umiiyak si Badong habang yakap-yakap ang katawan ng isang babae. Wala nang buhay at halatang may umatake na kung ano.
Panay sugat ang braso ng dalaga at kitang-kita rin pati sa mga binti nito na halatang nanlaban. Hayop siya! Sino may gawa nito sa'yo? Magbabayad siya! Sisiguraduhin ko na papatayin ko siya! Badong, dalhin na natin siya sa loob. Isa lang ang may gawa nito, Daniel. At papatayin ko siya. Nakikiramay ako, Badong. Kung pinagpatuloy lang natin ang paghahanap sa kanya kagabi, baka sakaling nailigtas pa natin siya. Niyakap ni Badong ang malamig na bangkay ng kapatid. Natagpuan ito ng isang magsasaka sa gilid ng pilapil sa may bukid na wala ng buhay. Nang mga sandaling yun, puno ng pagdadalamhati ang nararamdaman ni Badong, pati na rin ang dalawa niyang mga kapatid at ganoon din ang lolo nila na si Mang Celso. 5 araw na binurol ang labi ng dalaga, kaya naman halos mawala sa sarili si Badong nang ihatid ito sa huling hantungan. Galit siya dahil namatay ang kanyang kapatid habang sila ay magkaaway at hindi niya ito nagawang iligtas. Dinamayan siya ni Daniel dahil alam nito na kailangan ni Badong ng karamay at makakausap. Nang mailibing na ang dalaga ay sunod-sunod na ring umalingasaw ang mga nabubulok na bangkay na natatagpuan sa loob ng kakahuyan. Kaya naghalughog doon ang mga tao. Puro buto na lamang at halos wala nang makikitang bakas kung kaninong kaanak ba yun dahil ubos na ang karne at mga laman loob. Kaya lalong nanaig sa dalawa na hanapin ang bahay ng sinasabing aswang na nanggagambala sa kanilang lugar. Hindi na rin nagawang umalis ni Daniel dahil mas tumibay na ang pagkakaibigan nila ni Badong. Desidido ang binata na makaganti, lalo na't nabiktima na rin nito ang kanyang kapatid na hindi pa nasisimulan ang kanyang mga pangarap sa buhay. Buo na ba talaga ang pasya ninyo na hanapin at labanan si Lumeng? Buhay ang itataya ninyo kapag nahanap nyo na siya. Oo, Lolo. Para na rin sa mga nabiktima ng salot na yan. Kung walang kikilos, baka maubos niyang lahat ng taga rito sa lugar natin. Kung ganun ay, maghintay kayo rito at may kukunin lamang ako. Badong, sigurado ka ba talaga? Tandaan mo, delikado to. Hindi ba't may 2 ka pang kapatid? Tama ka dyan, Daniel. Para naman to sa kanila eh. Kaya kakayanin ko. Tsaka kasama naman kita dito eh. Tutulong ako para matahimik na ang baryong ito sa mga kababalaghang nangyayari. Ano kaya yung kinuha ni Mang Celso? Eto, mga ilang gamit laban sa aswang na tulad ni Lumeng. Balang tanso, buntot pagi, punyal at baril. Magagamit nyo ito. Pwede rin kayong magpiga ng bawang at haluan nyo ng kalamansi. Gumawa po tayo, Lolo. Daniel, mamayang gabi, pasukin na natin ang kakahuyan. Sigurado ka talaga. Mahirap gumalaw pag madilim. Ang mabuti pa, ngayon tayo maghanap para pag nakita natin siya o ang bahay niya, balikan na lang natin mamayang gabi. Tama si Daniel, Apo. Ako na ang gagawa niyan at lumakad na kayo habang maaga pa. Nagpalit lang ng damit sina Daniel at Badong. May dala rin silang panlaban kung sakaling may makainkwentro silang mabangis na hayop doon. Tinahak nila ang masukal na daan. May hawak na malapad na kahoy si Daniel para panghawi sa nagtataasang talahib. Bahagya pa lamang silang nakakapasok sa kakahuyan nang isang mabilis na hayop ang biglang tumakbo sa likuran ng dalawa. Oh, ano yun? Tahimik lang, Badong. Huminto sila at naging alisto dahil sa kanilang naramdaman. Nagulat sila dahil bumalik ang hayop na hindi masundan kahit ng mga mata ni Badong ang kilos. Ngunit kakaiba si Daniel. Kitang-kita niya kung ano ang hayop na pabalik-balik sa kanila. Isang baboy ramong kulay pula na may makapal na balahibo sa ulo patungo sa likod nito hanggang buntot.
Isang uri ng aswang, isa sa pinakamalakas kung ituturing ng iba. Ang Harimodon, napadpad din lang sa kanilang lugar na kailangan din nilang puksain dahil dadagdag pa ito sa problema na kanilang kinakaharap. Ang pagiging Harimodon ay parang isang uri ng sakit na nakakahawa. Matalsikan ka lang ng laway nito ay mawawala ka sa sarili at magiging ganap ka na ring aswang. Nakikita mo ba kung ano yung mabilis na yun, Daniel? Parang hangin, hindi ko makita. Ha? Hindi mo nakikita? Ako nakikita ko siya ng malinaw. Nasusundan ko rin ang bawat galaw niya. Malamang dahil yan sa mutya mo. Dala mo yun, di ba? Mabilis kang kumilos at kakaibang lakas ng loob mo. Oo, dala ko yun, Badong. Malaking baboy Ramon nagpapaikot-ikot sa atin. Isang uri ng aswang, kaya mag-iingat ka. Biglang sumulpot ang baboy Ramo sa kanilang harapan, kaya sila ay napaatras. Naglalaway ang halimaw, kaya kinilabutan si Badong. Tinapik siya ni Daniel sa balikat at kinuha ng binata ang telang nasa loob ng kanyang bag. Binalutan ni Daniel ang kanyang braso para kung sakaling tumalsik ang laway ng aswang na baboy Ramo ay hindi siya mahahawahan. Ginawa rin yun ni Badong at nag-apura pa ito sa pagbabalot ng kanyang braso. Natapos silang pareho at nanatili lang na nakatunghay sa kanila ang baboy Ramo. Samantala, tahimik lamang si Daniel. Pinakikiramdaman niya kung ano ang gagawin nitong pagkilos. Mabilis itong tumakbo patungo sa kanila, kaya naman ikinubli ni Daniel sa kanyang likuran ang kasamang si Badong. Sa bilis at lakas ng pag-atake ng Harimodon, ay sabay silang bumagsak ni Badong. Nadaganan niya ang kanyang kaibigan dahil ito ay nasa kanyang likuran. Napadaing si Badong dahil sa sakit, kaya tumayo kaagad si Daniel. Hinanap ni Daniel ang Harimodon at nakita na pasugod na naman itong muli. Tinulungan niya makatayo si Badong, tsaka pinalihis dahil haharapin niya na ang aswang. Paglapit ay ubod lakas na pinalo ni Daniel ito sa ulo. Sa lakas ng pagtama ay napahinto ang Harimodon at dumugo ang ilong nito. Tumakbo naman si Badong, tsaka sinaksak yun sa tagiliran. Itong dapat sa iyong aswang ka! Akala niyo, pinatay niyo ang kapatid ko! Hindi kayo nararapat mabuhay sa mundo ito! Nilaslas niya ang tiyan, kaya nagkalat ang dugo at laman loob noon sa lupa. Ang sunod na ginawa ni Daniel ay pinutol ang ulo ng baboy Ramo, tsaka itinapon sa malayong parte ng kakahuyan. Hindi makapaniwala si Badong sa kanyang nagawa. Nanginginig pa ang kanyang kamay nang mabitawan ang hawak niyang punyal, tsaka napalunok ng alanganin. Galing mo, Dong Badsa. Pero parang namumutla ka yata. Halos mamatay na ako sa takot at kaba. Nagagawa mo pa magbiro ng ganyan? Natakot din naman ako, pero hindi ko pwedeng ipakita sa'yo dahil sigurado matatalo tayo. Ganun ang tamang diskarte. Tatandaan ko yan. Kunwari tapang-tapangan. Tapos ano? Ay, hanapin na nga lang natin yung bahay ni Luming para matapos na to. Muling naglakad ang dalawa hanggang sa mapadpad sila sa isang liblib na kakahuyan. Maging ang mga puno doon ay patay na. Masangsang na amoy ang bumungad sa kanila at isang maliit na kubo ang nakatirik sa gitna noon. Nasisiguro ng magkaibigan na may tao doon dahil umuusok ang likod bahay nito. Nag-init din ang mutya ni Daniel, kaya nakumpirma niya na yun nga ang bahay ng matandang nagngangalang Luming. Ngunit sila ay nagulat dahil magandang babae ang lumabas mula sa loob ng kubo at mukhang nararamdaman nito na may nakamasid sa kanya, kaya mabilis na nagkubli ang dalawa sa makakapal na damuhan.
Mabilis ang paghinga ni Badong dahil sa kilabot na kanyang nararamdaman. At nang muling sumilip si Daniel, ang babae ay naroon pa rin habang nagpapalinga-linga. Ang buong akala niya ay matanda na ang lumeng na sinasabi ng ilan. Pero nagtaka siya dahil bata pa ito at hindi naman mukhang aswang. Doon pumasok sa alaala ni Daniel ang mga sinabi sa kanya ni Mang Celso na hindi lahat ng maganda ay tunay. Kaya nabuo sa isip niya na baka nagbabalat kayo lamang ang babae para malansi ang kanyang mga bibiktimahin. Sigurado ako, siya na nga yung luming na hinahanap natin. Kailangan natin mag-ingat. Baka maamoy niya tayo, malakas ang pang-amoy ng mga katulad niya. Pero ang sabi ni Lolo Celso, matanda na si Luming. Ang ganda-ganda niyan tsaka batang-bata. Hindi kaya apo niya yan? Sa palagay ko siya na yan. Nagaan yung bata siguro para may maakit sa kanya. Matandang aswang pa rin yan kahit gaano kaganda. Muling sinilip ni Daniel kung naroon pa ang babae, ngunit ang nakita na lang niya ay nakatalikod papasok sa kubo. Kaya pinatayo niya na si Badong at niyaya niya na itong bumalik sa kabayanan upang ipaalam sa matandang si Mang Celso ang kanilang natuklasan. Nagmadali na silang makabalik dahil halos tirik na rin ang araw, pero hindi abot ang liwanag sa loob ng kakahuyan, kaya mukhang madilim ang paligid. Inabot rin sila ng ilang oras sa paghahanap sa bahay ni Lumeng. Hindi naman sila nabigo dahil natagpuan din nila yon sa pinakadulo ng nakakakilabot na kakahuyan. Magmadali na tayo para makapaghanda tayo mamayang gabi. Oo, gutom na rin ako. Kakain ako ng marami para meron akong lakas sa pakikipaglaban sa aswang na yon. Samantala, pagdating nila sa bahay ay nagulat si Mang Celso kung bakit may balot ang kanilang mga braso. Inilahad nila ang kanilang naging karanasan mula nang sandaling sila ay umalis. Tapos na rin ang mga nilutong bawang ng matanda. Marami-rami rin yun kung susumahin. Nagpahinga muna ang dalawa at kumain ng napakarami dahil sa pagod at pagkagutom na kanilang naranasan. Pagsapit ng dilim ay pinalipas muna nila Daniel ang plano nilang pagsalakay sa bahay ni Lumeng. Naintindihan naman yon ni Badong dahil maging siya ay pagod na pagod pa rin. Lumabas si Mang Celso na may dalang goma. Sinundan yon na magkaibigan para malaman kung ano ang gagawin ng matanda. Sinindihan yon ni Mang Celso at pinausukan ang buong palibot ng kanilang bahay. Hindi na nakatiis si Daniel kaya tinanong niya na ang matanda. Para saan ho yan, Mang Celso? Bakit ho kayo nagsusunog ng goma ngayong oras ng gabi? Para yan sa mga nilalang na nagmamasid sa paligid. Para sa mga aswang upang hindi sila makalapit. Takot ho sila sa goma? Ganun ho ba? Kaya nyo sinusunog yan? Parang ganun na nga, iho. Hindi kayang tiisin ng mga aswang ang amoy ng nasusunog na goma. Proteksyon yan para hindi sila makalapit. Isang mabisang paraan para hindi sila makapambiktima. Tumango na lamang si Daniel. Marami na rin siyang natutunan na hindi nasabi sa kanya ni Lolo Berting. Kaya kung makakaligtas siya dito ay muli niyang tatanungin ang mga bagay na dapat pa niyang malaman. Noong gabing yun ay hindi siya agad dinalaw ng antok. Inaalala kasi ni Daniel ang kanyang lolo. Baka mamaya ay wala yung kasama sa kanilang bahay. Kaya pipilitin niyang matapos kaagad ang gulong ito na hindi niya inaasahan na kanyang mararanasan. Kawawa naman si lolo. Nag-iisa lamang siya ron. Sana naman sinasamahan siya ni Kulot. Nahiga na lamang ang binata at pinilit na pumikit para makapagpahinga dahil hindi nga siya dinadalaw ng antok. Hanggang sa hindi na rin niya namalayan na nakatulog na siya at nagising na lamang nang matindi na ang sikat ng araw. Nagbihis muna siya at naghilamos bago bumaba para mag-agahan. Naabutan niya doon ang dalawang kapatid ni Badong.
Hinanap ng kanyang paningin ang kaibigan, ngunit wala ito sa paligid. Pagtayo niya ay nagtungo siya sa labas at sinalubong siya ng ilang kalalakihan na gusto rin daw tumulong para mahuli ang namiminsalang aswang. May kanya-kanya silang dalang buho, malalaking kahoy at mga tabak. Kasama rin nila si Badong. Siguro ay nasabi nito sa mga kalalakihan kung nasaan ang kubo ng aswang na si Lumeng. Sabi pa ng isang lalaki, mayroon daw kumakalampag sa kanilang bubungan kagabi. Ganoon din daw ang iba pang mga bahay. May kumakaluskos sa gilid at may naririnig silang huni ng kakaibang hayop. Nasisiguro nilang aswang yon na balak mambiktima. Mabuti na lamang at walang sino man ang lumabas sa kanilang mga bahay. Karamihan kasi ng mga bubong ay yari na rin sa yero, kaya hindi na basta-basta nasisira. Napagkasunduan rin ng lahat na kung may ingay na maririnig, ay manatili na lamang sa loob ng bahay kung saan sila ligtas. Yun ang sabi ni Mang Celso nang marinig ang sinabi ng isa nilang kasama. Tama ho si Mang Celso. Ngayon, handa na ba kayo sa kung ano man ang kahinatnan natin? Sigurado ba kayo na gusto niyong tumulong? Hindi po biro o laro lamang ang pupuntahan natin. Kaya ngayon pa lang, tanungin niyo na ang sarili niyo kung desidido kayong sumama sa amin. May panahon pa po kayo para magbago ang isip. Sigurado may mga pamilya kayo kaya pwede pa ho kayong umatras kung gugustuhin ninyo. May ilan na umuwi dahil nakapag-isip sa sinabi ng magkaibigan. Pero may ilan ding nanatili para tumulong sa kanila at maya-maya ay lalakad na sila habang may araw pa. Mahirap abutan ng dilim sa kagubatan. Siguradong mahihirapan sila sa kanilang gagawing pagkilos. Nang dumating na ang tamang oras ay handa na ang magkaibigan. May dala silang bag na naglalaman ng mga kakailanganin para matalo si Lumeng. May dala rin silang mga armas gaya ng itak, maging buntot pagi dahil nasisiguro nila na may makakasalubong din silang ibang uri ng aswang. Handa na ang lahat kaya nanguna na sa paglalakad si Daniel. Nagpaalam si Badong sa kanyang mga kapatid. Alam niyang may kakayahan pa rin ang lolo Celso niya, kaya kampante siyang aalis. Tinahak nila ang kasukalan. Kasama nila ang 5 mga kalalakihan dahil biglang umatras ang iba bago pa sila makaalis at iginagalang naman nila yon. Mahirap nga naman na sumuong sa walang kasiguruhang kaligtasan. 7 sila kung susumahin. May hawak rin na sulo ang isa sa kanila dahil 5:00 na rin nang sila ay umalis sa bahay nila Badong. Nauuhaw ako. Pagod na ako. Pahingi nga ako ng tubig. Eto, dahan-dahan lang ang inom ha. Yan. Magpahinga muna tayo dito. Habang sila ay nagpapahinga, biglang may sumulpot na malalaking ibon na kulay itim. Mababangis ito dahil bigla ka na lang aatakihin gamit ang tuka at pakpak. Kaya dumapa ang ilan sa kanilang mga kasamahan. Kinuha ni Daniel ang isang botelya ng nilutong bawang ni Mang Celso at inalis niya ang takip nito. Sabay isinaboy sa mga paparating na ibon. Tinamaan ang mga yun kaya mabilis na lumipad pataas at iniwan na sila. Nakatingala pa ang dalawa dahil tinatanaw nila ang mga itim na ibon na umatake sa kanila. Ang ilan ay napalo ni Badong na mahabang kahoy kaya bumagsak sa lupa. Pinagsasaksak naman yon ni Daniel para siguruhin na hindi na makakalipad pa. Yan ang dapat sa inyo. O kayo, maging alisto kayo ha. Hindi natin alam kung anong sasalubong sa atin dito. Pagkatapos noon, muli silang naglakad para marating ang lugar. Ngunit hindi pa man sila nakakalayo ay mabilis na nawala ang isa sa mga kasamahan nilang lalaki. Bakas ang takot sa iba. Nagtaka pa ang dalawa dahil sa bilis ng pagkilos ng nilalang.
Huminto sila sa gitna dahil nawala ang isa nilang kasama. 6 na lamang sila, kaya nang biglang gumalaw ang mataas na talahib ay nagtabi-tabi ang mga kasama nilang lalaki. Huwag kayong magpapakita ng takot. Nararamdaman nila yon. Kumalma lang kayo at manatiling sama-sama. Tama si Daniel. Magtatagumpay tayo basta lakasan nyo lang ang loob nyo. Marami tayo kaya kaya natin to. Tayo na. Dumidilim na rin. Hindi tayo dapat abutin ang hating gabi. Talasan niyo ang pakiramdam nyo. Sa likod ko kayo. Maging alisto kayo palagi ha. At nilakad na nga nila ang daan. Nalagasan na sila ng isa kaya doble ingat ang kanilang ginagawa para hindi na yon maulit pa. Habang papalapit sila sa kinaroroonan ng kubo ni Lumeng ay umiinit ang suot na mutya ng binata. Palagay niya ay naririto lang sa paligid ang aswang at hindi nga siya nagkamali sa kanyang sapantaha dahil mula sa isang puno ay may lumabas doon na isang magandang babae. Nagulat at nabighani ang kanilang mga kasamahan kaya nilingon ni Daniel ang mga ito. Itinaas ni Daniel ang isa niyang kamay para doon matuon ang paningin ng mga kalalakihan. Nililinlang lang kayo ng inyo nakikita. Hindi magandang babae yan. Yan ang aswang na si Lumeng. Kita ni Daniel sa mukha ng isang lalaki na hindi ito naniniwala. Kaya binitiwan niya ang hawak na buho, tsaka binalak na lapitan ang dalaga. Dala ng matinding pagod at pagkabalisa, naniwala siya at naakit sa panlilinlang ni Lumeng. Ngunit mabilis siyang hinarang ni Daniel at pinigilan. Nainis pa ang lalaki kaya itinulak siya nito at walang pasubali na nagtatakbo kung saan lumitaw ang dalaga kanina. Tinawag siya ng kanyang mga kasamahan ngunit tinawanan niya lamang yon at hindi na siya nahabol pa ni Daniel. Masyado yung nagpadala sa ilusyon. Ilang saglit lang ay nakarinig sila ng sigaw. Tumakbo ang mga kalalakihan para hanapin yon. Gulat ang 3 lalaki habang si Badong naman ay napailing dahil alam na nila kung ano ang nangyari. Kaya nagpatuloy sila sa pagpunta sa tunay nilang pakay. Maya-maya pa, may ingay na naman silang narinig. Tila isang napakalakas na hangin. Dumapa kayo! Patayin mo yung sulo mo para hindi tayo makita. Ilang saglit pa ay may dumaan na malaking kulay itim na ibon. Tila wala itong nakita kaya lumampas lamang yon. Wala na ang ibon, pero may naamoy akong malansa. Sigurado ko malapit na tayo sa kubo ni Lumeng. Talasan yung pakiramdam nyo. Delikado tayo dito. Ilang saglit pa nakita na nila ang kubo. Pero alam ni Daniel na wala doon si Lumeng dahil hindi umiinit ang tangan niyang mutya. Badong, pasukin natin ang kubo. Sige, halika na. Kayong 3, dito lang kayo ah. Ang baho naman dito. Napakalansa. Naku, ano yun? Kalansay ng tao yan ah. Ayun pa. Siguro dito niya dinadala yung mga kalalakihan na binibiktima niya. Samantala. Oy, sandali lang. Iihi lamang ako ha. Dito lamang kayong 2. Oo, mag-iingat ka ha. Huwag ka masyadong lalayo. Habang umiihi ang isang lalaki, hindi niya namalayan na bigla na lamang may dumagit sa 2 niya pang kasamahan. Ha? Nasaan ang 2 yun? Wala na sila. Daniel! Badong! Wala na sila, Berto! Napatakbo palabas ng kubo sina Daniel at Badong dahil sa kanilang narinig. Ano? Nasaan na sila? Bakit nag-iisa ka na lang? Hindi ko alam. Basta umihi lang ako tapos bigla na lamang silang nawala eh. Laking gulat nila nang tumambad sa kanilang harapan ang aswang na si Lumeng. Ay naku, Daniel. Yan na ba yung aswang? Napakapangit naman pala ni Lumeng. Ano bang inaasahan mo sa itsura ng aswang? Mukhang diwata? Hindi naman sa ganun.
Basta, mag-ingat tayo. Naubos na mga kasama natin. Isa na lang ang natitira, kaya tayo na. Kaya natin to. Handa ka na ba? Inakay muna ni Badong ang natitira nilang kasama. Nanginginig ang buong katawan nito dahil sa takot. Nanlilisik naman ang mga mata ng aswang at nagpalit anyo bilang malaking aso. Umangil ito na tila ba galit na galit sa kanila. Arnulfo, halika dito. Tumago ka muna dito sa likod ng malaking puno. Haharapin namin ni Daniel ang aswang na yan. Ano, Daniel? Handa ka na ba? Tapusin na natin to. Oo, gagamitin ko ang buntot pagi ko para tapusin ang aswang na yan. Eksakto, bagong hasa atong tabak ko. At nagmadaling sumugod ang malaking aso, kaya nagkumahog si Badong na tumindig ng maayos upang hindi mahalata na siya ay kinakabahan. Lumukso ito paitaas, kaya naman inihampas ni Daniel ang kanyang buntot pagi. Ngunit maliksi ang aswang at mabilis itong nakailag. Tumakbo naman ng mabilis si Daniel papunta sa lugar kung saan iniisip niyang lalapag ang aswang. Tumayo ito ng tuwid sa isang mataas na bato at kinuha naman ni Badong ang isang botelyang langis na bawang na ipinabaon sa kanila ni Mang Celso. Sinabuyan niya ito, ngunit dala ng matinding kaba ay hindi niya yon tinamaan. Lulusubin pa sana yon ni Badong, ngunit dahil sa taglay nitong liksi ay naunahan siyang dambahan ng naturang aswang. Ha? Badong, nandyan na ako! Hinagupit ni Daniel si Lumeng sa likod. Napasigaw ito dahil sa sobrang sakit. Napalayo yun kay Badong. Agad namang sinaklolohan ni Daniel ang sugatang kaibigan. Pinunit ni Daniel ang mahaba niyang suot na damit upang itali sa sugat ni Badong. Napalukot ang mukha nito dahil sa sakit na kanyang nararamdaman. Ano, kaya mo pa ba? Dito ka sa likod ko. Alalayan mo lang ako. Oo, sige. Dito lamang ako. Mag-iingat ka. Mapapatay rin natin yan. Tiwala lang. Heto ang punyal, Badong. Gamitin mo to sa kanya. Ako naman, gagamitin ko tong buntot pagi. Mabilis na kumilos si Daniel, ngunit lubhang mahusay umilag si Lumeng dahil sanay na sanay ito sa pakikipaglaban. Si Badong naman, tinibayan ang kanyang loob kaya sinubukan rin niyang sumugod para matulungan ang kaibigan. Ipinukol niya sa baboy ramo ang hawak niyang punyal at tinamaan yun sa paa at nasugatan. Dahil sa galit, siya naman ang pinuntirya ng aswang. Naku po, anong gagawin ko? Etong kahoy. Nakailag pa rin ang aswang at akma ng sasakmalin si Badong. Badong, ilag! Gagamitin ko tong bawang sa kanya! Dahil sa sakit na naramdaman ng aswang, nagwala yun at si Daniel naman ang kanyang sinugod. Tumalon yun at nakangangang sasakmalin na si Daniel. Ngunit hindi na siya umilag dahil handa na siya sa maaaring mangyari sa kanya. Ngunit naniniwala pa rin siya na matatalo nila ang naturang aswang. Walang kasing bilis na inilabas niya ang karit at binitawan ang buntot pagi. Sinalubong niya ang papalapit na aswang at nang sila ay magpang-abot, magkasabay silang bumagsak sa lupa. Sugatan, ngunit hindi yun ininda ni Daniel. Kung magpapakita siya ng kahinaan ay lalong lalakas ang aswang at tiyak na ang kanyang kamatayan. Habang nanghihina pa ang aswang, Daniel, tabi! Akong tatapos sa aswang na yan! At kahit hirap na hirap si Daniel ay pinilit niyang makatayo. Tumakbo siya at nilaslas ang leeg ng aswang gamit ang kanyang karit at sumambulat ang napakabahong dugo mula sa kanyang lalamunan. Habang nagkikikisay ang naturang aswang, "Oh, anong gagawin mo, Daniel?" "Susunugin ko na para matapos ng paghihirap niya. At ganun din ang sumpa dito sa inyong lugar."
Ay, sa wakas natapos din. Mabuti na lamang at dito ka nagbakasyon sa amin. Kung hindi, baka naubos na mga kababaryo ko. Ang sabihin mo, mabuti na lang, pinatuloy mo ako sa inyo. Tara na, umuwi na tayo at baka nag-aalala na si Mang Celso. Naku, mabuti pa nga. Halika na. Mahigit ilang oras din ang nilakad nila para makabalik sa bayan. May sugat ang magkaibigan pero ang kasama nilang lalaki wala kahit isang galos dahil nagtago lang ito habang nakikipaglaban ang dalawa. Tuwang-tuwa naman si Mang Celso dahil nakabalik silang ligtas ni Daniel. Nabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng ibang mga kalalakihan maging ang kapatid ni Badong. Daniel, salamat ha. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko alam kung paano maipaghihiganti ang kapatid ko. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo, sa inyo ni Mang Celso. Hindi ko mararanasan to kung sa ibang lugar ako nakarating. Huwag ka mag-alala, kahit anong mangyari, babalik ako dito. Talaga? Pangako yan, Daniel ha. Basta sabihan mo lang ako. Oo, isasama ko si Lolo Berting para makilala rin ni Mang Celso. Sigurado ko magkakasundo sila. Naisip ko rin yan, Daniel. Paano? Mukhang hindi na kita mapipigilan. Uuwi ka na sa inyo. Kinabukasan, nagpaalam na si Daniel sa pamilya ni Badong. Sinamahan siya ng mga ito sa sakayan. Isang magandang karanasan ang siguradong babalik-balikan ng bakasyonistang antingero. Hello! Isa na naman pong magandang kwento mula sa Kwentong Enteng. Maraming salamat po sa inyong suporta at dahil dyan, meron po tayong shoutout. Simulan po natin kay Chris Alcantara, kay Vicky Yabut from Bahrain, kay Carol Manzano Abrigo, kay Tunax Gaming. Hello po kay Jeng Jeng. Hi kay Rosaline Heron. Hello kay Lynn Salvidar. Shout out kay Jonah De Leon from Mindoro, kay Jonah Espedido from Camarines Norte, kay Rizal Rotoni, mama ni Renz Kian Samson. Hello po kay Belen Malbas, kay Stephanie Kapangpangan. Hi kay Merly Gaviola. Shout out po kay Charimay Cañete from Cebu. Hi kay Lita Cinco. Sa Ledesma family from Negros Occidental, from Shiba Ledesma. Hello din po sa Martesano family from QC, kapitbahay po namin to, Ma'am Girlie Martesano. Hi kay Cathy Limod. Hi kay Cyril Liboon from Qatar. Hi din po kay Marites Nalika. Hello kay Edna Lintupas. Hi kay Rhea Ping. Regan Machiko, boss. Hi din po kay Arlene Albader. Hi kay Myla Lanon from Malaysia. Hello kay Jovi Keliste. Kumusta po kay Marites Baterna. Hi din kay Mayhani at sa mga OFW sa Moscow, Russia. Mag-iingat po kayo dyan. Maraming salamat sa suporta sa Kwentong Enteng.